Good morning po sa inyo mga kabayan. So, mukha pong aminado ito hong si Attorney Man Scarpio, asawa ni Sarah. Ah, doon sa inaakusa sa kanila na nagkaroon ng umaabot ng 6.77 billion pesos na mga bank transactions. Ito po yung naglabas-masok na pera sa kanila. Kahit sabihin man nating isang dekada yung itinagal niyan, na yung coverage doon, hindi naman po ito dekalibreng abogado. Di ba? Hindi rin naman si Sarah humawak ng kaso. Magkano lang ang sweldo ng mayor, ng vice mayor, at ng vice president para magkaroon ng bilyones. Ang nakakatawa kasi dito ay itinanggi po ni Man Scarpio yung 6.7 suspicious transactions na ibinabato sa kanilang dalawang mag-asawa. Base roon sa akusasyon ni Trillanes since 2016 at napatunayan din nung nag-corroborate yung testimonya, yung AMLAC report na nauna na noong 2017 ay dininay ng AMLAC na hindi daw po galing sa kanila yung inilabas ni Nakarandang na taga-ombudsman. Pero noong 22 ng April sa Senate sa House of Representatives Committee on Justice hearing sa Sara impeachment, tubugma, 'di ba? Pati yung randomly selected na pina-confirm 18 out of 18 na pinili ni Leila de Lima, confirmed ng AMLAC. Oh. Ngayon, um, ang kasong isinampa po niya ay katumbas po ng pag-amin na yung kanyang itinatanggi ay pera talaga nila. Tingnan nyo ha, nagsampa ho siya ng paglabag daw sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law, Data Privacy Law. Yan, at kinasuhan niya ilang miyembro ng House Justice Committee. No, dahil diyan sa mga bank transactions na yan. Alam niyo, kung itatanggi mo kasi na hindi akin yan, and therefore, wala kang legal personality para ipaglaban ang privacy protection ng mga bank transactions na yan. Am I correct? Di ba? Wala kang legal personality. Parang sinabi mo na magsasampa ako ng kasong concubinage, no? Kasi yung aking kaibigan na babae, yung asawa niya ay nambarurot ng ibang babae. Kaya kakasuhan ko siya ng concubinage. Hindi ka pwedeng magsampa ng kasong concubinage. Kaibigan ka nung babae, oo. Sana yung biktima yun ang magrereklamo. Wala kang legal personality. So dito, in this case, wala akong legal personality si Man Scarpio. Kung tinatanggi nila yung 6.7 billion na yan. At dahil ipinaglalaban niya sa pagsampa ng kaso gamit yung mga batas na nagpoprotekta sa mga bank transactions na yan from illegal disclosure. Ibig sabihin, kanila po yun. Diba? So, ano siya? Tawag dito, tama po ba, Attorney Lala? Estoppel ang tawag doon, yung inconsistency from your claim. Oh. Ganun si Man Scarpio eh. Oh. Sabi naman ni De Lima, kampante naman daw sila na hindi ho magpo-prosper yung kaso sa kanila. Ako ho naniniwalang hindi talaga yan magpo-prosper sapagkat meron silang proteksyon itong mga miyembro ng House of Representatives. Ngayon, ito ho yung batas na sinasabi ko na mayroong protection sila. Base rito sa 1987 Constitution, Article 6, Section 11, second paragraph. Ang sabi rito, not the second paragraph, but second sentence. Ang sabi diyan, no member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in the Congress or in any committee thereof. So, ibig sabihin, walang sino mang miyembro ng mga mambabatas ng ating bansa
no, miyembro ng Senado o Kongreso na maaari pong papanagutin o questionin sa kanilang speech, like yung privilege speech, yan, or sa debate, no, sa Kongreso or sa mga committee. Ibig sabihin, yung kanilang mga ginagawa doon ay protektado po ito. May immunity ang mga yan. Ang purpose po nito para buong laya na magawa nila nang walang pinapangambahan. Kasi sometimes, kinakailangan mo ng exemption sa batas para ikaw ay makagawa ng malaya. 'Di ba? Katulad na lang nito, sinasabi po nila na ito daw bank records nila Sarah, hindi daw po kasama sa attachments nung i-file yung impeachment complaints. And that is correct. Kaya nga nagsubpina para makakuha ng ebidensya. Bakit? Ang ordinaryong tao, sabihin man nating Pangulo ng Pilipinas, ha? Sabihin man nating Chief Justice, sabihin man nating bar top notcher sa lahat ng bansa, no, isang Pilipino, kunwari nag-top sa mga bar exam sa lahat ng bansa sa buong mundo, pag yan po ay hihingi ng kopya ng bank record ng isang tao, hindi ho yan pwedeng pagbigyan. Kasi meron lang itinaguyod ang batas na exemption mula po sa kanyang proteksyon from illegal or unlawful or unnecessary disclosure. 'Di ba? Pero in every rule, there's an exemption eh. At least, merong isa. So dito, hindi magpa-prosper yan para sa mga miyembro ng Committee on Justice ng Kamara. Now, ito na lang ho, napakasimpleng batas. Isa sa pinakamaikling batas, itong Republic Act number 1405, no? Sa Section 2 mismo, ang sinasabi dito sa napakahabang paragraph nila sa Section 1, ang sabi diyan ay except upon written permission of the depositor. Kaya nga pinapapirma ng bank secrecy, 'di ba? Waiver sina Duterte, si Sara. Naalala ko nga last month, meron kaming challenge si Sara at sa mga DDS. Kumbinsihin niyo si Sara na pumirma sa bank secrecy waiver. Tapos kami kukumbinsihin namin si PBBM na magpa-hair follicle test. Naalala niyo 'yon? Deal or not? Or no deal? Aba, mga DDS, no deal. Bakit ayaw niyong malaman ang katotohanan? 'Di ba? O tapos ngayon, napahiya kayo, balik kayo sa hair follicle test. Buisit. 'Di ba? Ngayon, ang sumunod dito, nakalagay or in cases of impeachment or upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials or in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the obligation. So, dito po, yung yellow na yan, hiwalay po ito, stand-alone ito in cases of impeachment. And that includes the proceedings na ginagawa ng House of Representatives, particularly ng Committee on Justice. 'Di ba? So, dito, hindi po kinakailangan basta merong usapin sa impeachment, hindi po kinakailangan ng court order. Walang ganon. Okay? Kaya, tama si Luistro. Ang dating law professor, if I'm not mistaken, dati siyang prosecutor, na wala silang nilabag na batas. Yung mga nagsasabing minilabag na batas, misleading sila. Alam nila na wala, kaya lang nililigaw nila ang isipan ng taong bayan. Lalo na yung mga tanga. 'Di ba? Ang dami pa naman 'yan. Sabi nga kapag yan ay nagsama-sama, makakapaghalal sila ng kanilang presidente. At makakapagtayo pa ang mga 'yan ng sariling bansa. 'Di ba? Tangi a republic.
So dito pa lang napakasimple na eh. May malinaw na yung batas eh. Oh. So, yung ibang mga batas na binanggit nila, hindi ho po pwedeng kumontra dito. 'Di ba? Kung yung doon sa iba nagre-require ng court order, pag hindi naman po binanggit doon ang impeachment. So magja-jibe din po ang interpretation nun dito na ire-refer dito yon in cases of emergency, in cases of impeachment. Well, base rito maliwanag sa RA 1405, 'di ba? Kasi hahanapin mo yung applicable law eh. Ito yun, no? Hindi kailangan ng court order. Pwede. At saka hindi po bank records ang binuksan kung hindi po yung mga transactions. Walang specific transaction ang binanggit. Kung hindi po yung mga covered lamang. 'Di ba? O yan, no? Perfect. Tugma. Ayun sa AMLAC. Tingnan nyo ha. Oh, covered transactions, 313, 317 kimans. Oh, total nila. 'Di ba? Tapos ito yung pinaghihinalaan. Oh, suspected. Oh, 17 tapos 16 kimans. 'Di ba? Ang involved daw po, ito yung perang pumasok sa kanilang account. Yung inflow. Yung involved and then ito yung inflow nila. Yan. Ito naman yung outflow, yung withdrawal, lumabas. 'Di ba? So kinakailangan dito maging malinaw, ha? Itong inflow na to, yung trail, mga kapatid, gusto ko lang din ipaalala sa inyo ha. Ito hong sa inflow na to, hindi po pumapasok dito yung yung tawag dito. Teka, lipat natin 'yan. Ay, wag na. Yun lang pala. Nawala yung ano. Okay. So, kung inyong makita dyan, merong 4.42 billion inflow. That's the deposits. Yung tawag dito, yung outflow, yung withdrawals ay merong nasa 1.55 billion. Okay? So kapag yan ay minus mo yung dalawang yan, meron pong 2.87 billion. Ngayon, ibangga po natin yung 2.87 billion sa SALN ni Sara. Oh. At kahit yan po ay joint account nilang mag-asawa, no? Ibabangga pa rin yan sa SALN. Pera nilang dalawa yan, pera din ni Sara yan. Ang SALN ni Sara is 88.5 billion pesos. So paano ngayon ito? Ipaliwanag yan. Paano nangyari? Ang SALN mo is 88.5, di ba? Less than 100 million pesos. Tapos ang pera mo base diyan sa sa AMLAC is 2.87 billion. Sabi nila, hindi, 10 years yan. 10 years. Okay. Sige, explain mo paano mo paaabutin, sabi nila. Halimbawa, meron akong 1,000 pesos. 'Di ba? Parang ganito. Yung sinasabi ni Joey Xiunga. Ang pera mo sa GCash, 1,000 pesos. Tapos pinadala mo sa nanay mo ang 1K. Total transactions mo, 2,000. That is correct. 'Di ba? Ang balance mo, 0. Tama naman kasi pinadala mo sa nanay mo eh. Sabi niya ngayon, sa usapin ng bank account ni Sara, ang kinukwento lang ng mga Duterte diehard haters sa'yo ay yung 2K. Tanga. Di ba? Xiunga bells ito. Oh. Ang kailangan nila diyang ipaliwanag. Di ba? Papaano yung bilyones dito sa mga covered transactions na yan, kabilang na rin diyan yung mga pala gusto ko sabihin rin sa inyo, yung yung salary pala ni Sara. Kasi sabi nila alala ko rin yung binanggit ni Digong dati na yung anak niya mayaman na yan, kasi abogada yan, ganun. Hindi naman sila mga business tycoons, di ba? Para magganyan, may mga bilyones. Hindi naman sila ka-level ng mga Ayala. Oh, ng mga nina
RSA, nina Villar, 'di ba? Yung sabihin nating meron 10 7-Eleven etong apo ni Duterte na pag-aari doon sa Davao, hindi pa rin nila makukuha ang bilyones kahit na sabihin mong 10 taon. At saka questionable, saan nanggaling yung pang-franchise ng mga 7-Eleven na yon, 'di ba? So yun pong sweldo niya, ano yan, hindi po yan pwedeng isali doon sa covered transactions or suspicious transactions. Bakit po? Kasi merong paper trail. Okay? May paper trail ang sweldo. Hindi yan pwedeng isali, hindi yan binibilang. Oh. At saka yung magkaroon ka lang ng suspected, aba, at ang dami pa. Wow. Tapos yung salin mo, barya lang kumpara diyan. 'Di ba dapat at least hindi po naglalayo 'yan. Oh, pag ibinawas mo yung outflow, yung pumasok na 4.42 at lumabas na 1.55 billion, ang matitira is 2.87 billion, 'di ba? Dapat hindi maglalayo sila ng kanyang salin. So yung mga pagkain-kain nila sa karinderya, 'di ba? Eh, nagpapakita po 'yan ng mga drama lang 'yan, kaplastikan. Oh, at ito rin ang etong 2.87 billion, ito din ang nagja-justify ng pambayad, no, mga binayad at ibabayad pang milyones kay Kaufman at sa kanyang mga kasama. Oh, 'di ba? At yung mga travel nila abroad. Oh, diyan ang tanong again, saan uli nanggaling yung mga bilyones na 'yan? Oh, 'di ba? Ay nako. No deal sila takot eh. Paliwanag nila 'yan. 'Di ba? Kaya yung ginawang pagsasampa ng kaso, nako, ibig sabihin niyan aminado po talaga sila. Aminadong-aminado sila diyan. Ngayon is ito pa hong isang masaklap na nangyari. 'Di ba nag-petition sa Regional Trial Court ng QC si Mans Carpio na pigilan i-TRO at tuluyang ipatigil na yung pagpapalabas ng AMLAC, nung mga transactions nila. Ang nangyari ho, ibinasura po ng RTC. Well, I perfectly understand that kasi it's already moot. 'Di ba? Lumabas na eh. Ibig sabihin po, hindi pinansin ng RTC yung petition. Gusto rin ng RTC judge na lumabas na ang katotohanan. Right? Kasi kung gugustuhin ng RTC judge, madali eh. Sabihin lang niya, para ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kahit na medyo sablay yung dahilan, pag naglabas ng TRO, hindi mapipigilan. 'Di ba? Then later on, pwedeng i-dispute yun. Pero hindi ho. Si QCRTC Judge Reyes. 'Di ba? Panganib pa yung ginawa ni Mans Carpio na pagsasampa ng reklamo. Pinoprotektahan niya ang mga to while at the same time ay tinatanggi niya na wala naman kaming ganyan. At sabi nung kanyang abogado, hindi naman daw sila napadalhan ng kopya. Hindi naman kasi kayo nagdadalo eh. 'Di ba? Kasi ganito 'yan. Kung pinadalhan po sila ng kopya ng AMLAC prior to April 22, kakasuhan naman din nila ang AMLAC. 'Di ba? Sasabihin nabigyan niyo nga kami ng kopya pero hindi naman namin ito inauthorize na ilabas ninyo tong mga information na to. At hindi kami nakakasiguro kung kami lang ang may kopya nito. Baka kinalat nyo na rin ito sa iba. Sa media, baka makalipas lang ang ilang buwan na hindi yung prescriptive period ng pagsasampa ng kaso laban sa inyo, tsaka nyo na ilabas. Diba? Ganun din ang gagawin nila eh. Ang mali po rito ni Sara, hindi siya dumalo, absenera, parang sa College of Law,
Tapos, kung dumalo sana siya, yung kanyang mga abogado makakapag ano sila, register ng kanilang pagtutol, ng kanilang denial with justification na itong figures na ito as allegation against Trillanes, gawa-gawa lang daw ito ni Trillanes. Diba sabi nga ni tag dito, Bellica, gawa-gawa lang daw ni Trillanes yung mga figures pero kinumpirma ng AMLAC. Yung pagtutol ay yung pag-deny ng AMLAC na sa kanila nang galing yung mga nilabas noon, panahon ni Duterte yun. Kung yung mga yun ay pumanig sa katotohanan, patay na yung mga yun, ubos na yun. O kaya, malamang may kasong inabot yung mga yun. Baka biglang mga naging high profile, di ba? Drug lords yung mga yun. Ginawa ng kwento, ng kaso. Di ba? Ngayon, naging matapang yung mga taga-AMLAC. At si Benaventura, si Ronel, hindi naman po ito bagito sa AMLAC. Dati na siyang nandiyan. Na-promote lang. Di ba? Ako. At bukas magandang ano na naman to sa impeachment nila. Babanatan na naman sila diyan ni Jinky Luistro. Yes, you're correct. Nakakatawa na kinasuhan ay mga certain individuals in their own private capacities. Hindi ang kanilang mga institusyon. Takot si Mans na magiging impact kapag matalo siya. At saka isa pa, si Trillanes, ba't din nila sinama? Di ba? Ba't din nila sinama si Trillanes? Takot sila kasi pasasabugin sila ni Trillanes pagdating dun sa hearing talaga. Paglalabasan talaga ng mga dokumento yan dun. Diba? So naharas lang talaga nila ang Justice Committee. Malabo yung sinabi ni Digong na mayaman sila. Budol-budol talaga or taktika yan ni Digong para palabasin sa tao na mayaman sila kundi sila ay yumaman sa pagnanakaw galing China. Nalala mo dati yung binanggi, yung mga yung nilabas ng ABS-CBN, kaya galit na galit siya. Nilabas noon kasi ng ABS-CBN yung mga assets, yung mga bahay na pag-aari ng pamilya Duterte. Kaya nga si Sara, hindi pa abogada, 19 years old, meron ng kondo sa Ortigas yata yun. Sabi ni Digong, abogada naman yan. 19 years old. Ay nako. At itong isang tukamote, itong bar flanker, si Joey. Aminado budol sila. Imagine, mayor pa lang pala, sila paldo ng komita. Oo nga Diba? Ang lupit. Ang lupit. Kaya gagawin para mabudol ang mga tao, kakain sa karinderya. Tuwing merong blow na nangyayari laban sa kanila, ang tendency pupunta sila sa karinderya at doon kakain. Ganun ang gawa nila Alright, iwan na nga natin yan. Dito tayo ngayon kikilay. Yung napakawalang silbi ng mga diplomat ng Pilipinas sa European Union at wala silang ginawa para makuha nila si Ko. Ganyan kawalang effective ang mga tao na ina-assign to serve the Filipino people. Yun ang masaklap, di ba? Kaya nga tuloy pinaghahanapan ng ang Philippine Embassy doon sa Czech Republic. Tsaka dati pa, sa Portugal pa lang. Ang problema kasi ng Pilipinas naman, bakit hindi tayo, di ba, nag-establish ng extradition treaty? Anong dahilan? Anong dahilan? Malacanang, Senate, House of Representatives, DFA, bakit? Di ba? Bakit hindi? Ang tagal ng Republika ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos wala tayong doon. Maski si Digong,
Wala rin tayong extradition treaty sa mga bansa diyan. Bakit? Para sa future political asylum application nila, 'di ba? Sabagay na-asylum naman si Duterte sa The Hague. Ay nako. Ayun nga, yung daming mga bulok eh. Kaya naalala ko sa sinabi ng kapatid ni F. Elisa nun sa amin sa BBM HQ. 2021 pa lang yun December kung na nagkakamali. Ay kasi pinaghahandaan nun yung darating na launching ng campaign noon ni PBBM ng Uniteam. Sabi niya, wag na kayong trabaho sa gobyerno. Mag-ano na lang kayo, bantay gobyerno. Galingan niyo yung pagbablog ninyo nang sa ganon, marami kayong mga viewers. Kumita kayo ng unlimited, sabi niya. Yan ang kailangan ni Bonget kapag naupo siya, ay merong mga bantay gobyerno. Kasi papalibutan niya ng mga buwaya. Yun, totoo naman. 'Di ba? Kaya nga, sabi ko nga, tampo ko nga kay Martin Romualdez eh. Kaya tuloy pinakulong siya ni PBBM eh. No. Kung hindi siya nagpaubaya sa kalokohan ng mga kasama niya sa Kongreso, 'di ba? Not necessarily na hindi siya nakinabang sa pera na kinukurap ng mga kapwa kongresista. Pero the mere fact na nangyari ang korupsyon na yan sa harapan niya mismo sa sarili niyang bakuran, papaanong tinarantado ng mga mambabatas yung mga regular projects na pumasa na sa second reading, pagdating ngayon ng small scam committee nila, small committee pero great committee pagdating sa pang-scam ng national budget. Ilipat ba naman nila sa unprogrammed appropriations? Ang funding ng mga yon latter part of the year pa pag may excess budget. 'Di ba? Yun pala pinagpaplanuhan ng mga animal ang kukunan ng pondo yung mga ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth at PDIC. Tapos yung supposed to be regular projects pero approved na yung pondo, 'di ba? Inilipat nila yung project at ang pinapondohan nila doon sa approved appropriations sa second reading ay yung mga insertions nila na pagnanakawan. Ganun yung nangyari. Kaya ang tampo ng Pangulong, salita niya, 3 taon na ako dito, wala pa ako nagagawa. Kinukuha niyo lagi yung pera. Totoo yun. Kitang-kita naman natin. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Wala pa naman talagang achievement si PBBM. Nung 2020 hanggang 2025, nasabi ko yan nun. Wala kasi talaga, hanggang yun na nga, siya na nga nagsabi. Di ba? Hindi nyo lang kasi pinaniwalaan si Toby Chanko eh. Pero ngayon, kita nyo, nagtutugma. Tsaka yung ugali ni PBBM na Machiavellian, lumilitaw. He is not a good version of Machiavellian. Kasi ang Machiavellian, walang good version. Nag-iiba-iba lang sila ng diskarte, paano kanila papahirapan, paano kanila parurusahan in case you messed up. Tapos sila yung naapektuhan na kagaya niyan, halos ma-impeach si PBBM dahil sa issue ng corruption. Mabuti na lang may katangahan yung mga nag-submit ng impeachment complaints. Kung solid yung mga yon na sinumite, di si PBM ngayon ang hinihiring doon sa Senate, at malamang sa malamang, di ba, bago dumating yung SONA niya, na-impeach na siya. Kaya yun. Kahit na hilaw ang mga ebidensya, di ba? Kesa naman sa siya lang yung makakatikim ng parusa, yung mga taong nagpabaya, di kailangan makatikim kayo ng parusa. At yun ang inabot ni Martin Romualdez. Kasi kung nag-ingat lang sana siya, hindi niya pinabayaan yung 3 years, binantayan niya yung mga kasama niya sa Kongreso, dumadalo siya ng BICAM, sinusuri niya bago mag third reading, di ba? Ano na ba yung itsura ng NEP, yung National Expenditure Program na isinumiti ng Pangulo ni Insan, at ano na ang itsura ng pumasa sa second reading na isasalang na natin ngayon sa third reading.
'Di ba? Dapat mako-compare-compare yun eh. Yung pumasa sa second reading, that's another copy. Yung NEP, another copy. Original yan request. Tapos yung isasalang sa third reading, na hindi naman na pinagdidebatihan ng todo yan, it's just a formality na lamang, magkatugma pa ba? 'Di ba? Walang ganung nangyari. Yun ang papel ni Speaker Martin Sana. Hindi niya ginampanan. At inamin niya na hindi siya nakialam. Hindi mo pwedeng ituro mo yung iba because of the principle of command responsibility. Diba? Siyempre, pagdating sa implementation, magkakanakawan yan. O sino ngayon ang madadamay? Pangulo. Kasi siya yung chief implementor eh. Oh, but in the first place, naiwasan sana yan. Tsaka alam niya naman yung small committee, dapat hindi niya na yan pinabuksan since 2022 budget deliberation for 2023. That's correct, Naomi. Hindi maganda yung palaging mabait na abuso. Hindi, tingnan niyo naman ngayon ng Pangulo, nagbago ng, 'di ba? Nag-iba yung ano niya ngayon eh. O, konting kibot. O, sige, imbestigahan nyo yan. Ganun. Saka mainam na pinaparusahan sila ngayon. Okay. Nga laki na ng ibinaba. Kaya naman kasi ang contributor naman dyan, etong nangyaring gulo dyan sa Middle East. Yun naman yung problema natin dyan. Okay, pag-usapan natin si Boy Kilay. So good morning po sa inyo mga kabayan. Ngayon, sa mga loyalists, sa mga supporters sa PBBM na masyado namang atat, nagmamadali o matampuhin, at bakit daw inuna si Martin? Di ba sabi ko nga sa inyo, inuna yan at hilawang ebidensya, it was designed for him to be jailed and suffer for few years inside jail, katulad ni Bong Revilla, nakakulong, kay Martin because of his negligence, deliberate negligence, para lang manatili siguro sa pagiging House Speaker, not necessarily siya po ay nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan, not necessarily na siya po ay nakatanggap ng mali-maleta ni Saldico. Diba? Isipin nyo, nagpasampa ng kaso, sablay ang ebidensya, testimonya ng mga hindi nagpapakitang tao. So, designed yan para ma-dismiss. Kaya lang, it will take time, few years bago makalaya siya. Well, parusa na rin yun. Ngayon, sabi ko, di ba, ang sabi ng Pangulo natin, tulad ng sa Supreme Court, dapat airtight ang kaso. Kaya ho nagtatagal yung kay Cheese at saka kila Jingay, kay JIL, kay Joel Villanueva. Ngayon, eto ho, nasampahan na nga rin naman ang kaso si Cheese Escudero. At hindi lang ho yun bastang kaso. Meron pang preemptive whole departure. Diba? So, ibig sabihin, hindi sila makakalabas ng bansa. Well, I totally agree na hindi po dapat payagan makalabas ng bansa ang mga tao, sino man na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Diba? Not necessarily may kaso na sa Sandigan Bayan. Dapat sa Ombudsman pa lang. Nang sa ganun, diba, maiwasan yung katulad ni Saldico. Diba? Megalodon yan eh. Nakatakas tuloy. Harry Roque, grabe perwisyong ginawa niya kay Madriaga, pero mas matindi doon sa mga biktima nila na inagawa ng lupa sa Bataan. Diba, na kanyang pinagtataguan ngayon ang proseso. At nag-asylum si Akla. Nag-apply. Oh. So para maiwasan na yung ganyan, 'di ba? Pigilan na. Oh. Kaya tama po yung hakbang ni Remulla na humaharang, 'di ba? So lagi ko kasi chine-check yan eh. Sabi ko, may kaso na magkakaso rin yan si Cheese. So chinek ko nga po talaga, meron. Hindi lang yan. Ito yung nakita ko talaga mismo sa website ng Sandigan Bayan. Magkasunod na si Martin April 21. So 4 days later, yan naman ho si Cheese Escudero. 'Di ba? Sa under ng 6th division. Si Martin is under ng 7th division. Oh. Yan. Tapos yung mga nagsasabi rin na bakit walang kaso sina
Eric Goyap, si Edvic Goyap. Ayan ho, may kaso po. So, March 2, nauna pa nga, hindi lang sila nag-research. Okay? No. Mainam nga na tinatrabaho talagang maigi para airtight talaga yung kaso. Base sa ebidensya. Di ba? Ano yun? Sabi ng kalbong DDS, hindi daw po conjugal yung yaman ng Duterte at Carpio. Di bahala sila sa buhay nila. Paliwanag, kailangan pa rin ng paliwanag doon. Di ba? Kahit hindi conjugal or whatever, ganun pa rin yun. Pareho pa rin naman ang resulta doon. Magkano pa rin yung questionabling halaga. Di ba? Yung bilyones na yon na 2.87 billion against Sal ni Inday na 88 billion. And then si Mans, pribadong tao, mas lalo pong dapat ito na maimbestigahan. 'Di ba? Kailangang mapakita niya big time yung mga kasong hinahawakan niya at palaga ng mga daan-daang milyon ang kanyang sinasahod kada hearing. Para ma-justify na meron silang bilyones na pumikot-ikot. Dapat may paliwanag doon. Saan galing etong deposit na to? Saan napunta yung mga lumabas, yung mga withdrawals? 'Di ba? Kasi ang tinitignan, gusto ko lang paalala rin mga kabayan ang tinitignan po kasi ng AMLAC, ano to, ang mini-measure po niya, hindi po yung yung specific transaction, kung hindi po yung galaw ng pera. The flow of money. Pumasok ito, walang paper trail. Saan to galing? Winidraw o nagkaroon ng withdrawal pagtapos pumasok. Saan napunta yan? Bakit hanggang withdrawal lang? Sagot, dun sa bahay underground, sa sariling vault. Okay? Yung mga sahod, hindi po yan nakakasama sa mga covered transactions or suspicious transactions kasi may paper trail ang sahod. Okay? Mas lalo. Kaya kahit ano mang sabihin nila hindi conjugal, it's the same. 'Di ba? Kahit na meron silang prenuptial agreement, it doesn't matter. Ganun pa rin yun. Pumasok yun sa account nila. Sabi, pinalipad talaga nila Romualdez sa Saldico para manahimik na lang at di po siya tumakas. Madali po naman kasing sabihin yun eh. Siguro kung ako DDS, yun rin nasasabihin ko eh. Pinalabas, pinalipad. Di ba? Madali naman sabihin yun eh. Kaya lang, ang tanong, paano nilang patutunayan? Ayaw ngang humarap samantalang meron ng makukulong, Martin. Ayaw humarap, 'di ba? Ayaw naman na mag-participate diyan sa hearing sa Senate. Kahit na sana video, 'di ba? Via Zoom. Okay, so ito pong kasong ito ni Chis Escudero. Ito po yan base rin sa napulot ko na artikulo. Sabi rito, the request also covered businessman Maynard New. Ito yung covered na binabanggit, yung preemptive, okay, hold departure. So pinipigilan sila dahil nga po doon sa nabanggit doon sa hearing, sa Senate hearing, yung 30 million na na contribution sa kanya. Tapos doon sa Senate hearing, yung si Bernardo, 'di ba, na inimplicate siya, si Bong Revilla at saka si Nancy Binay. Yan. Sabi nito, Escudero denial, Bernardo said that New, to whom he said he was close, once asked him to submit a list of projects for inclusion as insertions in the GAA. Yan, he said they agreed to a 20% cut. Tapos si Bernardo nakapag-deliver daw sa kanya agad ng 160 million or 20% ng 800 million. Dineliver kay Ngu. Diba? At yung perang yun ay intended para kay Chis Escudero. Tsaka may video na lumabas. Na galit nga si Chis Escudero kasi yun daw, naglabas daw nun,
ay kampo ni Martin Romualdez. 'Di ba? Nasasaan din. Kaya lang sana po, ang gawin ng Senado kapagka nakulong na 'tong mga 'to, bago pa magsimula ang impeachment, magkaroon sila ng procedure na ano, na tawag dito, tine-terminate na 'tong mga 'to sa Senado, 'di ba? Si Jinggoy, siya, si Joel Villanueva, o di tanggal na agad, Bato de la Rosa, matanggal na 'yang 4 na 'yan. Para imbis na 16 votes ang kailanganin, mababawasan po, 'di ba? Kasi kailangan expelled. Pero kung ganyang suspended kasi nakakulong lang, gano'n pa rin, 16 votes pa rin ang kailangan para ma-impeach si Sara. And sabi ni Kong Luis Tro, wala daw prenuptial agreement sila VP Sara at husband. Kaya conjugal property sila sa lahat. Okay? Good. Ayan, sana tanggalan na sila ng sahod. Wala naman nagtatrabaho, puro tago. Sana makulong na sila bago matapos ang term ni PBBM. Amen. Amen. Diba? Okay? So, kalma lang ha. Huwag na kayong magtatampo. Bakit inuna si Martin Romualdez? Mas maiyak po kayo kapag hinuli si Martin. Ibig sabihin, solid ang ebidensya laban sa kanya. Hindi po laway-laway lamang. At pag nakulong na siya, talagang wala ng laya. Kundi life sentence po ang plunder. Okay? So ito, galaw lang po yan ng isang Machiavellian na wala naman talagang nice version. Okay? Ang Machiavellian, talagang hindi ka ilalaglag yan, hindi ka bibitawan yan, as long as hindi mo siya tinatarantado. Pero, pag tinarantado mo siya, ang mangyayari naman sa'yo, ipararamdam. Sabi nga from the word of the great Carlos Maglasang, supposed to be attorney Carlos Maglasang, PBBM is not evil, but he will let you see or let you feel the evil. 'Di ba? Mararanasan mo. Palalasap niya sa'yo. Hindi siyang masama, pero ipalalasap niya yung sama sa'yo. Ganon. Mark Villar. Kinakabahan na rin yan, siyempre. 'Di ba? Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, mga kabayan. Naalala ninyo nung kinontent ko nung nakaraan, ang sabi ko ay etong dito, teka ha, ba't napalayo ito? Okay. So, etong si Martin Romualdez, dapat, sabi ko, dapat humaharap ito sa mga hearing, 'di ba? Ng Kamara. Kamara ng Senado. 'Yon. Hindi pwede na tahimik na lamang palagi. Hindi pwede na I'll cooperate. 'Di ba? Mananahimik ako na I will answer, 'di ba? At the proper channel. Walang proper channel maliban po sa court of public opinion. Kung ikaw ay halal ng bayan na politiko, pinagtiwalaan ka ng ari-arian, buhay, at kinabukasan ng bayan mo, hindi po dapat argumento mo pag naiipit ka ay proper channeling. Okay? Panchi-channeling lang yan. Ang dapat kung papaano ka, gaano kayo kakapal ang mukha, mga lahat, I'm talking about all politicians, gaano kayo kakapal ang pagmumukha nung araw ng kampanyang na malimos ng boto. Bawat boto, ang katumbas niyan ay pagtitiwala, pagsusuko sa inyong mga kamay at kakayanan ng kanilang buhay, ari-arian at mga pangarap na maging mala Singapore ang Pilipinas. 'Di ba? Dapat po ganun din po kayo kabilis at willing na sumagot sa anumang akusasyon laban sa inyo, lalo na may kinalaman sa pera ng bayan.
may kinalaman sa performance nyo sa trabaho. Dapat ganon, nandun ang willingness. Hindi yung masisipag kapag araw ng kampanya, pagdating na po ngayon sa sabit, nako, lahat sikreto na. Oh. 'Di ba sabi ko nga, mapapasama si Martin Romualdez kung hindi siya humaharap at sumasagot ng babara sa mga akusasyon laban sa kanya. Sinabi ko dati yan. Oh. At diyan siya makukulong kasi katulad lang din naman kay Sara. Bakit nadidiin ang nadidiin, 'di ba, si Sara ngayon? O lalo yung sa issue nung ni-reveal ng kinonfirm ng AMLAC yung dokumento ni Trillanes. Eh kasi hindi sila humaharap eh. So ito, 'di ba ganun din? Yeah, tama sabi ni Venus, oh. Mali talaga na nananahimik lang si Romualdez. Sana hindi pa huli ang lahat. It's too late. It's too late. It's already too late. Naisampa na yung kaso eh. Bagamat it was designed to be dismissed soon, the soon will take years. May napakaikli if just couple of years. Probably 5 years bago siya makalaya. Or at least 3 years, mga ganon. Ang bagal pa naman ng Sandigan Bayan. Di ba? No. Non-bailable yun. Bakit kasi ngayon lang niya sinasagot ang mga bintang sa kanya? Nawindang siya eh. Hindi niya akalain tutuluyan siya. Oh, ni PBBM. May basbas ni PBBM yung aksyon na yan ni Remulla. Imposibleng wala. At si Remulla, mas loyal yan kay PBBM kaysa sa kanya. Kahit na yan eh, kasama niya sa Kongreso dati si Martin. Diba? Dapat dinibak niya agad kung may mga fake news na binato sa kanya. Dapat. Sayang naman yung mga binabayaran nila ng mga vloggers para ipagtanggol siya. Diba? Sayang naman. O yung mga nagdidepensa sa kanya. Diba? O ngayon, sabi ko nga hindi dapat iasa sa PR team. Hindi dapat ganon. Kanya ang DCMM o malaking bahagi ng DCMM kanya. Diba? Ibig sabihin ko, nandyan may media kang kontrolado. Tapat doon, buong linaw na sinasagot niya. No? Ito, inaakusan niyo sa akin. Ako may kinalaman. Oh, paano ako magkakaroon ng kinalaman dyan? Ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Specific. Isa-isa na lumabas. Sagutin. Hindi yung nagtatago sa sa proper channel. Oh, di ngayon na-channeling siya ngayon ni PBBM. Kasi ganito 'yan. The more na nananahimik siya at nagchi-channeling sa proper channeling, the more na nababato ng sisi ang pangulo natin. 'Di ba? Sabi ng mga tao bakit hindi pinakukulong 'yan? Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Bakit? Hindi nga nagtatanggol sa sarili, hindi nga niya nilalabanan yung mga akusasyon sa kanya. And therefore, kasabihang Pilipino, sa English, silence means yes. O, di ba? O, ngayon, kung kailan naging huli na, yari. Bakit kung non-bailable yung kaso na Bong Revilla, bakit may bail hearing? Ibig sabihin, hindi naman po lahat ng non-bailable na mga kaso ay hindi pwedeng piyansahan. Ganito yung rule dyan. Kapag mahina ang ebidensya, no, not sufficient to sustain conviction, kesa sa maabala mo yung kalayaan ng tao, maperwisyo mo, diba? Pagbibigyan sila ng korte na makapagpiyansa. Pero sobrang laki, enormous amount kapag mahina ang ebidensya. At yun ang inaasahan nito ni Bong Revilla. Kasi useless din naman magsasampa siya ng para makapag-bail. 'Di ba? Kasi malakas naman ang ebidensya. So, sa tingin nila, mahina ang ebidensya, kaya ilalaban nila yan na tuloy ang hearing pero wala siya sa loob. Yung ganon. At saka kapag pumayag ang korte, that's an indication na mahina ang ebidensya. Isipin mo, non-bailable, supposed to be, biglang pinayagan. Diba? So gusto rin nilang, ibig sabihin, maaring ginagawa ng abogado po yun para kapain din nila na malakas ba ang ebidensya laban sa kliyente ko. Let's see. Mag-apply tayo ng bail. From attorney, prisoner can request bail for non-bailable offense
as non-bailable does not mean never bailable. Okay? In such cases, bail is not the right, but is granted at the discretion of the court. Ibig sabihin, yun daw pong bilanggo ay pwedeng humiling na na makapaglagak ng piyansa para sa kanyang pansamantala at limitadong kalayaan, no? Mula doon sa walang piyansang asunto. Yan, sabi niya at bilang walang piyansang asunto, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na ito po pwedeng piyansahan, 'di ba? Ibig sabihin, may mga exemptions para pwedeng mapagbigyan ng bail. Yung ang binanggit ko pag mahina ebidensya. In such cases, bail is not right. Yes, sabi niya, ang pagpipiyansa ay hindi ito isang karapatan na ibinibigay bagkus o na dapat na ipagkaloob bagkus ito daw ay depende sa korte. Yon. Makulong man si Romualdez sa lahat walang matibay na ebidensya, yun nga lang, nakulong pa rin dahil sa hindi nagmalasakit sa kanyang bayan at pinsan. That's right, Crisanto. Kawawa naman si Kong Martin, matulungin po yan, sir, lalo na sa mga pasyente na walang pambayad sa ospital. I know. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin sa korte yan. 'Di ba? Nangyari po. Kanina may kausap ako sa telepono na isang talagang ka-level pa nila Rita Gadi na Marcos loyalist, nila Covarrubias. Okay, kausap ko. Kapitbahay ni Bong Suntay. Kausap ko kanina. Sabi niya, alam mo, dinanas ko yung baha. Kaya ako, alam ko ang pakiramdam ng galit ng mga nabiktima ng pagbaha. Kasi nangyari yan sa amin sa dike namin sa Zambales nang pumutok. Hating gabi kinakatok kami ng barangay para sa forced evacuation. At yun na nga, nabiyak na yung dike. Sabi niya, kitang-kita ko yung ragasan ng tubig, yung mga inanod,